Hello guys, samahan niyo akong maglibot sa kagubatan. Pupunta tayo sa isang pueblo dito sa amin at dahil wala akong pasok, naka-break ako ng 2 oras or mahigit, maglalakad ako. Papakita ko sa inyo yung kung ano yung itsura ng mga munisipyo nila dito no, sa Madrid. Dahil mga Madrid kasi, ang alam kasi ng karamihan ng Madrid City, no? Pero meron din siya mga munisipyo. So dito tayo mag-start at samahan niyo ako maglakad. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Ayan. Dito tayo maglakad sa park. Kaka-take ko lang ng kape. Nagkape lang ako ng konti. Ayan, ang ganda no? Actually, yan nga ang gusto kong ipakita sa inyo. Itong structure na to, parang may pag-influence ata siya ng ang tawag nito, mga Muslim. Kasi nag-occupy ang Muslim dati dito sa Spain. So, eto yung kanilang park, yung ating dinadaanan. Ayan, lakad lang tayo dito. Kita ko yung mga dalawa kong teachers doon, banda doon. So, yan. Ganda rito. Park nila. Punta tayo doon sa ibang munisipyo. Maganda yung park nila dito sa Spain. Talagang inaalagaan nila. Kikita yung nasa likod ko, mga bahay-bahay. Ayan o. Ang ganda rito. Ayan. Super nice. Yung mga bulaklak, nagbo-bloom na sila. Dito sa, anong tawag nito, sa baba. Sa kalye. Ayan o. Sa likuran natin, ito yung mga bahay dito. Pinakita ko na siya sa yung ating video. Tingnan natin kung ilang oras yung ating lalakbayin. Sabi nila mga 20 or 30 minutes siya. Ayan, ganito yung itsura ng mga private house. Ayun o. Dito, ay yung mga bahay-bahay nila dito sa Madrid. Magkakatabi sila. They join together. Ang ganda ng weather ngayon dito. Parang laki naman ng pagmumukha ko dito. Ayan. Wala akong ang tawag dito, tripod or something. So yung kamay ko na lang yung ginagamit ko na pang hawak sa ating phone para medyo magalaw. Ito yung children's park na naipakita ko na rin lang sa isa kong vlog. Ayan, ito. Ganda na ang kanilang park. So dito naglalaro yung mga bata pag meron silang normally pag hapon after school. Wala kasi yung mga estudyante ko, pumunta sila ng may field trip sila. Pumunta sila ng Toledo. Sa iba kong mga school dati, sinasama nila ako sa mga field trip. Pero ang dami ko kasing class tapos iba-iba yung kanilang level. Yung mga second year high school lang yung pumunta dun sa trip. So meron din ako mga estudyante ng first year tsaka third year. So hindi ako pwedeng sama kasi mamimiss ko rin yung iba kong mga klase. Ang ganda ng weather. Sobra. Ito yung pinaka-favorite ko talaga ang weather ngayon. Happy Father's Day pala sa lahat ng mga father dito sa Spain. Sine-celebrate nila yung Father's Day. Hindi ko lang alam sa ibang bansa kung same lang or sa Philippines din. Ayan. Syempre, ngayon at nire-record natin tong video. Pero, pag-post natin yung video, hindi na siya Father's Day. Okay. Ayun. So, nandito yung mga bahay. Ang ganda ng mga bahay nila dito. Kung bago ka pala sa aking channel, welcome to my channel, Nathaniel Travels. Ayan, lakad lang tayo dito para makita nyo naman kung ano yung itsura ng Espanya bago kayo pumunta dito sa Spain. Kung kayo ay nagbabalak na mag-cross country or mag-student, mag-tourist, or kung ano pa man yung balak ninyo, no? Maganda. Eto, ano kaya to? Parang for animals ata to. Eto, meron siyang parang
kulungan or bakod. Tapos may mga bench dyan. Yes, for animals. Pati dito sa kabila meron din. So by the way, itong nilalakaran natin is for running, jogging. Binavalue kasi nila dito yung kanilang fitness and wellness. Tapos, meron din ditong, eto, ang tawag dito, daanan. Pwede kayong mag-biking dyan, cycling. Ayan. Sobrang tahimik dito guys. Ito talaga yung aking gusto na community or environment. Tahimik, what else? Walang gulo. Ganito lang. Ayan. Sanay ako sa ganitong environment. Yung walang masyadong ingay, ganon. Kayo ba, saan nyo mas gugustuhin tumira? Sa city or sa mga munisipyo? Dito sa Spain, ang tawag nila sa munisipyo, pueblo. Tapos yung city, syudad. Parang Philippines din lang, no? Pero iba lang yung kanilang spelling. Ayan. And doon sa munisipyo, meron yung tinatawag nilang, dito sa Spain ha, yung mas maliit sa munisipyo or pueblo, ang tawag nila urbanisasyon. Yung urbanisasyon, para siyang para siyang isang village, no, na, ang tawag nito, parang pare-parehas yung kanilang style ng bahay, ganyan. Isa lang yung design, kumbaga. So yun yung tinatawag nilang urbanisasyon. Very common dito sa Spain yun. Tapos, meron naman yung super liit na munisipyo, ang tawag nila doon, aldea. Yung aldea, normally wala siyang town hall or yung tinatawag nilang ayuntamiento. Tapos, normally wala siyang supermarket. Maliit lang. Siguro mga ilang bahay lang, yung mga 20 siguro. Na nag-exist or meron yung aldea na tinatawag nila dahil matatagal na nandun na sila, matatagal na eh. Hindi nila pwedeng paalisin, no? Ito, yan pala yung maganda pag-usapan natin. Very spontaneous lang yung topic natin ngayon. Hindi ko talaga siya plinan. Pero kung ano lang yung alam ko about dito sa Spain. Ayan. Tapos again dito, yung kanilang mga munisipyo, parang yung mga bahay dito, magkakatabi siya. Dikit-dikit yung mga bahay. Kasi ang pagkakaalam ko dati, kaya magkakadikit yung bahay kasi kung merong lulusob sa kanila dati is para maprotektahan nila yung kanilang munisipyo, ganun. Kaya sila magkakadikit, hindi magkakaiwala yung mga bahay, unlike sa Pilipinas. Kasi di ba sa Pilipinas, kung lupa mo to, pwede kang magpatayo ng bahay mo. Kahit saan, no? Kaya minsan walang bus stop, no, sa Philippines. Kung saan mo lang gustong bumaba, doon ka magpara. Tama ba ako? Kasi ganyan yung setup sa amin eh, no? Sa Pilipinas. Dito hindi, merong mga bus stop, organized siya. Kasi nga magkakadikit yung mga bahay. And dati kasi ang history ng Spain, syempre meron din dati dito na civil war, no? Ang ginawa nila during medieval time, nilagyan nila ng bakod yung kanilang city or yung kanilang pueblo, no? Meron atang dalawa na city na preserve nila na meron pa ring bakod. Ang isa dyan is Avila sa Castilla y Leon, no? Matatagpuan siya sa region ng Castilla y Leon. Maganda doon. So kung makapunta kayo dito sa Spain, pwede kayong pumunta doon at mag-tour. Maganda, Avila, ayan. Nakapunta rin ako doon, parang 2 or 3 beses na ata akong pumunta doon. Ayan, so, ayan guys, galing tayo doon and, di ba ang ganda? Taga-probinsya kasi ako sa Isabela. Shout out, taga-probinsya ako sa Pilipinas. Shout out sa lahat ng mga taga-Isabela. Ayan, ako po ay taga-Isabela sa North. Kasi meron ding Isabela sa Mindanao, no?
Ayan. So, shout out sa inyong lahat. Sa lahat ng mga Ilocano na viewers natin. Ayan, shout out sa inyong lahat. Yun pala yung aking first language, Ilocano. And then yung aking second language, gaya ng karamihan, Filipino. And then English, natutuhan natin yun sa school, no? Parang dito din sa Spain. Yung aking pang-apat is Spanish. Marunong po ako mag-Spanish. And ang aking fifth language is Italian. Marunong ako ng basic na Italian. Yung huni na lang ng eroplano yung naririnig ko dito. So ganito guys, halos lahat ng pueblo dito or munisipyo, merong ganito, park, merong green space, pwede kang maglakad. Parang naisip ko nga nung isang araw, napakagandang mag-retire dito sa kinaroroonan ko ngayon. Dito sa munisipyo na to kasi malinis, yung hangin fresh. Tapos organize, maganda. Kaya siguro maraming mga Pilipino yung tumatagal na dito sa Spain. Sa totoo lang, kung gusto nyong yumaman, huwag kayong mag-Spain. Yun yung reality dyan. Kasi feel ko sa Spain, feel ko kasi mas mataas ang sahod sa ibang mga bansa kesa sa Spain, no? Ibang bansa dito sa Europe at saka sa ibang part na rin ng mundo. Pero dito sa Spain, balanse ang buhay, malinis, maganda. Ang tawag nito, may araw. Ayun yung araw. Oh. Ayun, nag-hi siya. Ayun siya. Hello, shout out sa iyo. Ano kayong pangalan niya? Jojowahin o trotropahin? Charot. Pogi siya. Lahat na lang nakakasalubong ko, pogi. Naalala ko tuloy yung vlogger dun sa Dubai, di ba? Yung nagwa-vlog na lagi may sumusunod sa kanya. Kilala nyo ba yun? Itag nyo naman siya. Shout out. Okay, anyways. Meron ditong puno ng mga ano. Ano kaya yun? Eto, ang laki ng puno ng pine tree. Yan, malaki yan. Siguro mga 50 years old or more. Or 100, ewan ko. Malaki. Malaking puno. And dito naman sa ating kanan, meron dyang river. Titignan natin kung mahagip ng camera natin later yung river. Nandito siya. Tapos yung mga puno dito, nag-grow na yung kanilang mga dahon. Mag-vlog ulit tayo dito pag April or May para makita nyo na green na siya. Ayan. So, eto yung mga bagay na napaka-basic lang, napaka-simple, pero eto yung gusto ko, yung makalanghap ng sariwang hangin, walang pollution. Ayun yung river. Ayan. Wow, ang ganda. Oh, di ba? Ang ganda ng Ayan, ito yung kanilang ilog, maliit lang siya, guys. Napakatahimik dito, grabe. Wala lang dito, walang anong tawag doon, shrimp. Pero minsan meron yung maliliit na mga isda. Ayan dyan. Sana meron din yung mga clams, no? Ang tawag kasi doon. Sa Ilocano, ang tawag namin doon agurong, yung mga, anong tawag doon? Yung mga masarap lagyan ng coconut. Ayan, ganyan siya. Maliit lang, ayan, may mga bato-bato dito, tapos meron ding sand dito, para siyang para siyang, ang tawag nito, malapit sa dagat. Okay. Meron si ate, meron siya kasamang aso doon. So ganito yung buhay na gusto ko. Yung iba kasing mga kababayan natin na Pilipino, ayaw nila na makisama sa ibang mga Pilipino kasi nga iniiwasan nila ang chismis, yung alam mo yon, yung anong tawag doon? Anong tawag kasi doon? Crab mentality, ganyan. Kaya yung iba gusto din nila yung malayo sa city. Ako, gusto ko yung malayo sa city. Parang dito sa amin. Hindi ko gusto talagang manirahan sa syudad. Ewan ko, yun yung aking personal choice. Yun yung choice ko. Mas gusto ko dito na tahimik,
wala silang pakialaman dito guys. Tsaka mabait pa yung mga tao talaga. Okay. Ayun lang. Kung meron pala kayong question about buhay-buhay dito sa Spain, you can go to our comment section. Nakapag-vlog lang ako dahil again, wala akong klase. 2, 3 klase ata yung canceled ko ngayon. Kasi meron silang trip. Pumunta nga sila sa Toledo. And syempre sayang naman yung time ko. Although bayad naman ako. Ayan, hindi nga lang ako nakasama sa kanila. Pero sa mga nagdaang taon, sumasama naman ako pag merong mga excursion or mga trip yung mga bata. Pero ngayon hindi. Okay, ang ganda rito. By the way, nasaan na yun? Yung mga ganito palang halaman, no? Meron ditong parang wild na berry. Etong mga to, ayan. Pero ngayon kasi wala pa sila mga bunga. Pag nagbunga tong mga to, pwede siyang kainin. Yan, pitasin mo lang kasi wala na akong nagmamayari dyan. Wild berries. Yan, color purple ata yun. Pag naging okay na siya. So feel ko hindi pa natin nakakalahati yung ating nilalakad. Pupunta tayo dun sa isang munisipyo. First time ko actually pumunta roon. Ayan. Parang sobrang laki naman ng mukha ko dito. Wala kasi akong ang tawag dun, handle. Or hindi naman yung tripod, di ba? Handle lang. Dapat meron ako para hindi masyadong malaki yung mukha ko, no? Ang bango nitong puno na to, oh. Alam niyo bang pangalan nito, guys? Etong puno na to, eto. Bango ng kanyang dahon. Ano kayang pangalan yan? Hala! Anyways, gusto ko sana ipakita yung bus. Ayun yung green bus na yon. Sasakay tayo dyan mamaya. Yung mga green bus na yan yung mga sasakyan papunta sa mga munisipyo dito sa Madrid. Okay, lakad pa tayo dito. Dito merong ano kasing tawag kasi dito? Dog shelter ata. Eto. So, siguro yung mga aso na nasasagip nila, ganyan, or mga abandon siguro, no? Dito nila nilalagay. So, madami din siya na maliliit na bahay kung saan nila nilalagay yung mga aso dito. Ayan. Kabayan, ikaw din ba? Dream mo din pumunta dito sa Spain? Bakit mo gustong pumunta dito sa Spain? Share mo naman sa ating comment section. Ayan. Ako kasi, kaya ako nag-Spain, narinig na yung mga aso. Narinig pa din, kaya din yung boses ko, yung mga aso naririnig ko. Wait lang, pag-usapan natin yan mamaya kasi baka hindi nyo ako marinig. Yan yung mga aso. Ayan, dito may mga aso dyan. Dog shelter nga siya, guys. Okay, anyway, yung ating munisipyo is doon. Yun. So, pupunta tayo dun sa kabila. Ang sarap ditong maglakad kahit natirik yung araw dahil ewan ko, parang akong namamassage nare-relax ako. Kahit na tirik yung araw. So for me, okay lang. Gustong gusto ko. Wag lang yung super tagal ko na magbabad sa araw. Pero syempre kailangan ng sunglass para hindi masyadong masakit yung tama ng araw. Ayan, naka 20 minutes na pala tayo naglalakad. Anyways, nandito na tayo sa main road. Yung sa likod natin. Yan yung main road. Nandun yung bus stop banda roon. Doon. And meron dito mga company yan. Ang maganda dito sa Spain, parang mga factory ganyan. Kikita nyo yung
ano tawag yung delivery truck na yan, yung malaki na yan, dun sa likod niya, company. Maganda dito sa Spain, pag meron ka ng ang tawag nito, resident permit, pwede kang mag-apply sa mga kumpanya na yan. Ayun, delivery truck. So, lakad tayo dito guys. Pwede kang mag-apply sa mga company kung meron ka ng resident card. Actually, yung iba, ang ginagawa lang naman talaga nila. Yung iba ako hindi ko ito nare-recommend. Nagtutourist sila, cross country, and then nagiging ano sila, undocumented for 2 taon, and then pag meron na silang resident card or permit, saka sila naghahanap ng trabaho. So very risky din talaga. Kapag ikaw ay naka-tourist visa, kahit gusto mo maging teacher or kahit ano pa man yan, mahirap dahil sino ba naman na mag-hire sa'yo? Unless verbal, katulong ka, kasambahay, ganyan. Then, alam mo yun, meron naman kasi mga job na talaga na hindi na ma-monitor na. Pero ako, nire-recommend ko na dumaan kayo sa legal pathway, ganyan. Papunta rito sa Spain. Wow, sarap ng ang sarap ng araw. 'Di ba? Nag-exercise ka na, naglakad ka na, bayad ka pa, nakapag-vlog ka pa. Charot. Ay, nako. Ayan, mamaya pa yung next class ko. Pero pagbalik ko na doon sa munisipyo, magbabas na ako. Meron namang bus dyan. Ayan, ang laki ng puno ng olive. Eto pala guys, mga puno ng olive. Ayan, ang daming olive dito sa Spain. Ayan, yung mga olive. Kailan ba sila nag-harvest? Parang April ba? Ay, hindi. Nakalimutan ko na, September ata. Nag-harvest sila ng bunga ng olive. Ayan na yung mga olive. Ayan, mga puno ng olive yung mga yan. Okay, so dito tayo papasok guys, dito sa kabundukan dito. Ayan. Ang ganda, napaka-natural. Natural talaga dito. Fresh. Welcome to my vlog. Ayan. Nakakapaghanap pa talaga ako ng time para mag-vlog. Okay. Gusto ko palang i-address, no? Kasi meron yung humihingi ng email ko for, siguro ewan ko, may mga tanong siguro siya. Sa akin kasi yung rule ko sa aking social media, iniiwasan ko kasi yung mga hindi magandang pangyayari, like yung scam. Kasi aware naman tayo dyan, no? Na marami. Kahit sa ang social media pa yan. So ako, I treat it fairly. Hindi ako nagbibigay ng email address. Kahit na meron pa kayong question. So, kung meron kayong question, dyan na lang kayo pumunta sa comment section. Kasi baka yung tanong ninyo is similar sa tanong ng iba. At ako dito sa YouTube naman, nire-replyan ko naman yung mga questions sa comment section. Ayan. Ganun lang. And besides, wala ako masyadong time. Pero nakakapag-vlog ako. Sinisingit ko siya. Ayan. Ang ganda rito guys, 'di ba? Para siyang ewan ko. Pwede silang mag-shoot dito ng film. Ang marinig mo lang dito yung ang tawag yung eroplano, yung mga ibon. Animals. Mag-stop muna tayo ng saglit. Merong nagba-bicycle dito. Ayan, shout out sa kanya. Ito talaga yung kanilang ang tawag nito, path. Yung kanilang ruta para mag-bisikleta. Ay, meron pala ditong poste ng bisikleta. Eto.
poste ng bisikleta. Okay, it's very nice dito guys. Ito talaga yung gusto kong i-promote, healthy living, healthy lifestyle, para humaba pa yung ating buhay. Ayun, ako try kong kumain ng mga Mediterranean food. Hindi ako masyadong nagra-rice actually. Yun siguro yung something na medyo nabago ko na, yung pagkain ng rice. Okay na, kailangan naman nating mag-rice dahil iba yung feeling pag hindi ka kumain ng rice eh. Pero, di ba, hindi siya healthy, lalo yung white rice. Pero hindi naman yung totally na tatanggalin ko yung white rice. Sabi nila mas healthy daw yung brown rice. Kasi hindi ko masyadong bet yung brown rice. So ako gusto ko talaga ng healthy living, like, puro ako tubig. Matagal na akong hindi uminom ng Coca-Cola. Yun yung talagang binawasan ko rin, uminom ng Coca-Cola. Oh, meron na naman ano dito, oh. Ang tawag nito. Ayun, oh, yung... So, dito lang pala yung nilalakaran natin. Etong ilog dito, yan. Yan, oh, yung ilog. Nakikita nyo ba yan? Ayan yung ilog. Di ba, meron tayong makakasalubong, mga matatanda. Tapos dito meron silang mga ano, lagay ng basurahan doon sa likod. Okay. Wala. Ayan, mababait talaga sila dito. Talagang nag-hello sila kahit hindi nila kilala yung mga tao. Okay guys, nasaan na tayo? Nawawala na tayo. Charot! Hindi kayo mawawala dito dahil merong ano, mga poste-poste dyan. Going back sa ano, anong pag sa pinag-uusapan natin. Yun nga, gusto ko ng healthy lifestyle talaga. Wait lang, bakit merong ano dito? Ang tawag dito? Ano kaya to? Eto oh, yung parang... Hindi ko lang alam kung aksidente nilang nilagay yan. Parang sampayan. Meron kayo nakatira dito? Bakit parang may sampayan dyan sa likod? Yun talaga yung minemaintain ko ngayon. Uminom ng enough na tubig. Yung aking tulog. Binawasan ko na yung aking nightlife. Enough na tulog. Food, Coca-Cola. Totally tinanggal ko na siya. Ganito, maglakad-lakad, exercise, ganyan. So yun yung mga ginagawa ko ngayon. Yun yung gusto ko talagang mangyari. Fresh air. Tapos yung environment dapat less toxic. Yung mga ganon. Even yung mga yung mga tao, mga people. Ayan, ganon. So yun ang gusto kong gawin sa aking buhay. Kayo ba guys? Healthy lifestyle. Ini-implement ba din nyo ang healthy lifestyle? Healthy living? Ganda talaga rito. Anyways, konting lakad pa tayo. Feel ko malapit na tayo dun sa isang munisipyo. Ayan. First time ko na dito sa area na to. At yun. So palang ang fina-follow lang pala natin is itong ilog dito. Ayan, nandito yung ilog, nandito tayo. Hanggang siguro makapunta siya dun sa kabilang munisipyo. Going back dun sa balikan natin yung sinishare ko kanina. Kaya ako pumunta rito sa Spain, hindi talaga para kumita or yumaman. Well, makapag-ipon siguro, kahit konti lang, okay na yun sa akin. Depende kung ano yung purpose nyo, kung bakit gusto nyo pumunta rito sa Spain, bakit gusto nyo mag-migrate dito or lumipat, di ba? Kayo na ang bahala dito. Ay, kayo na ang bahala. So kaya ako pumunta ng Spain, mag-stop nga tayo ng saglit dito. Meron akong gustong ipakita sa inyo. Kaya ako pumunta dito sa Spain is para magamit ko yung aking Spanish, ma-improve pa siya, ma-immerse sa culture dito para matutuhan yung
kanilang kultura dito sa Espanya. Yun talaga yung gusto ko. Mag-travel. Meron ditong ano kaya itong mga to? Mga insect house. Ayan o. Nakikita nyo sa likod ko. Insect house ata sila. Ewan ko kung bakit may mga ganyan. Meron pa sa kabila, papakita ko pa sa inyo. So ano kayong purpose nito? Para matrap yung mga mosquito or yung mga insect? Hindi ko alam. Anyways, meron na namang tao dun sa likuran natin, naglalakad sila. Medyo nakaka-conscious lang ng konting mag-vlog dito. Kung meron mga tao dahil baka isipin nila, ano bang pinagagawa ko sa buhay ko? Ayan meron siyang ano dyan, insect house. Puntahan pa natin yung dalawang insect house dun sa kabila. Meron pang dalawang insect house doon. Ayan, eto merong isa dito, tsaka yung malapit sa puno. Okay, so meron ditong ano tawag dito? Insect house. Ito yung insect house, no? So, ano kayang purpose nitong insect house nito? Forest project. Ayan. So, maganda tong forest project dito, no? Meron pang malapit. Ano kayang purpose nito? Parang gusto ko siyang makita. Tapos eto pa siya. Ayan. Ang cute nito. Meron siyang mga maliliit na mga branches ng puno na nilagay nila dyan. Ang ganda first. Well, hindi ko naman first time makakita pero I like, yeah. Maganda siya. Ayan. Lakad pa tayo dito ng konti. Medyo malapit na tayo dun sa isang pueblo. Isang munisipyo. Ayan. Ang ganda rito, oh. Chill lang dito, guys. Ang ganda ng dito, ng tubig talaga. Malinis siya. Ayan. Malinis. Ito yung kanilang tubig. Alam ko merong maliliit na fish dito sa mga tubig na yan. Konti lang tayo. Konti pa siguro. Bandar yan. Ayan. Kayo guys, bakit nyo pala gusto na pumunta rito sa Spain? Baka pwede nyo i-share sa ating comment section kung bakit nyo gustong pumunta rito sa Spain. Meron ditong hindi siya totally wooden. Meron ditong bridge, ayan yung kanilang handle. Normally sa ibang pueblo or munisipyo, wooden bridge siya. Pero dito, yung kanyang handle wooden, tapos yung kanyang base ay sementado. So, ayan siya. Ayan. Ayan, ito yung bridge dito. Ayan, maganda. Ayan, lakad ba tayo ng konti? Ano kaya meron dito? Okay. Maliit lang siya pero pag ang tawag nito? Pag summer, pwedeng actually magtampisaw-tampisaw lang dyan. Meron yung part ng ilog na medyo malalim. Ang alam ko yung mga bata nag-swimming sila, although parang hindi naman talaga recommendable. Or hindi ko lang alam kung bawal. Ayan. Pero meron yung part na medyo malalim, so pwedeng maligo. Pero yung mga nadaanan natin, mababaw lang. Actually dito mababaw yung kanilang ilog.
Hindi gaya ng Pilipinas. Kung meron mang isda, yun nga maliliit din. Ito na yung mga wild berry. Mga to, wala pa silang ano eh. Wala pa silang mga bulaklak. At saka mga dahon. Ayun tawag dito, mga prutas. Naka 30 minutes na pala tayo. Ayan. Saan na kaya tayo susulpot? First time kong pumunta rito eh. Susulpot tayo saan kaya? Baka sa main road siguro. Ay, meron talagang daanan dito. Ayan. Merong daanan papunta sa ano. So dito sa kinaroroonan natin ngayon, meron yung daanan papunta sa main road. Ito yung pinapakita ko kanina guys, meron silang mga basurahan. Kung gusto nyo magtapon ng inyong mga plastic or whatsoever. Ang ganda rito no? Para siyang scene sa isang movie. 'Di ba? Kita nyo ba? Ang ganda. Magano nga ako muna. Mag-selfie ako. Ayan, natapos na tayong mag-selfie guys. Parang medyo mahangin dito sa part na to ngayon. Sa kinaroroonan ko. Doon sa previous video ko pala, bilinag ko na tong puno na to, yung nasa taas ko, yung may mga bulaklak. Ngayon, meron na silang mga dahon. Wala na silang bulaklak. Ang ganda rito. Merong isang company rito. Yan. Kumpanya yan. Yun nga, ang ginagawa ng karamihan, again, sa yung mga undocumented, mga irregular nating mga kababayan. 2 taon silang nagtitiis na maging katulong or kasambahay or wala silang kontrata. Tapos pag 2 taon na, saka sila naghanap ng employer or yung kanilang pinagtatrabahuan mismo. Tapos nag-a-apply sila ng Araigo. Tapos pag makakuha na sila ng kanilang resident card, saka sila naghanap ng ibang trabaho. Ganun yung ginagawa nila. Ang ganda rito, the best. Oh. Regulated dito ang ang mga puno dito. Hindi pwedeng ang tawag nito itumba na lang or putulin yung mga puno dito. Ayan. Medyo malapit na tayo. Super nice naman dito sa area na to. Ang hirap lang mag-video habang naglalakad. Yes. Yan yung kumpanya sa likod natin. Meron rin ako palang na-meet ng mga Pilipino kababayan natin na nandito na sila sa Spain tapos na panood nila yung ating vlog. Yes, napanood nila. So ayun, shout out sa kanila. Nakilala naman nila ako nung ang tawag nito, na-meet ko sila. Ay, ikaw ba yung vlogger? Ganyan. Oo, ako yung vlogger. So nag-hi naman sila. At least hindi sila mga suplado.
true. Meron pa ngang sinasabi nila na mga suplado daw ba yung mga Pilipino or mga OFW sa Madrid. Sa akin, sa totoo lang, hindi naman siguro sa pagiging suplada or suplado. Siguro meron lang pinagdadaanan yung tao, busy sila, 'di ba? Or baka meron silang problema na hindi natin alam. Kaya minsan mahirap ding mag-judge. Malay mo kung meron pala silang pinagdadaanan, no? Alam mo, hindi mo alam, ang daming pwedeng pagdaanan ng tao. Wow, ang ganda ng ano dun, oh. Kaya mahirap sabihin na suplada yung isang OFW, ganyan. Ano kasing pangalan nito? Meron puno dito na maganda. Meron pa din siyang mga bulaklak. Etong puno na to. Wow. Ayan. Yung color white na yan. Punta nga tayo dito. Ayan siya yung puno. Ganda, no? White na white. Pero ang daming mga bees. Baka ano yung mga bees dito. Baka kagatin tayo. Hindi pa naman tayo sanay na makagat. Charot. Hala, nandito na tayo, guys. Hindi pala siya ganun kalayo. Tsaka ang ganda ng way. In fairness. Sana hindi natin mamiss yung bus natin. Ang dami ko nang sinabi. Ayun lang. So ganito ang itsura ng outskirt or mga munisipyo dito sa Madrid para magkaroon naman kayo ng idea. Ang Madrid kasi, well, hindi naman talaga siya ganun kalaki, pero parang Valencia na ang Madrid is isa siyang region. Tapos meron siyang pinaka-city, yun yung Madrid City or sentro. Etong kung saan tayo ngayon ay isang munisipyo ng Madrid. Kabilang siya sa region ng Madrid. Pero, ang tawag niyan, malayo siya sa sentro, mga 45 minutes. Pero Madrid pa din. Ayan. Medyo malapit na tayo, guys. Pero medyo mahangin na dito. Hindi ko lang alam kung okay pa ba yung audio. Yan, medyo windy siya. Tama kaya itong dinadaanan natin? Hindi pa ba tayo naliligaw dito? Siguro tama naman. Parang feel ko nandito na tayo. Okay. Nakarating na nga tayo dito. So, very nice. Malapit lang siya. Wow. So, saan na tayo dadaan? Okay, meron ditong daanan papunta rito. May tubig doon. Pero sa tingin ko dito tayo pupunta. Eto. Sa kabila. Ay, punta natin yung ano. Dito may nakita akong duck. Ay, wag kang muna. Pato, may pato. Huwag ka munang umalis. Lumipad na sila. Tignan lang natin kung ano meron dito. Okay, it's so nice here. Grabe. Meron pang daanan dito, papunta sa pueblo siguro to. Ay, parang pwede pang maglakad dito eh. Tsaka ito yung tubig. Wow. Super nice. O, diba? Ayan. Ang ganda.
Okay. Ganda pala dito. May tubig. Yan, ang ganda. Parang sa Pilipinas, ano lang siya eh. Waig ang tawag namin sa Ilocano. Oh, may tubig dito. Ayan oh. Yan mga tubig ayan. Wala kayong ano dyan, ang tawag nun? Crab. Or shrimp. Baka naman meron siguro. Saan na kayo pumunta si ate na nagjo-jogging? Bumalik na siya. Meron ditong ano, daanan ito. Pero feel ko hindi na siya. Mukhang iba na. Pero mukhang papunta pa dun. Dito tayo sa kabila dadaan. Bumalik na si ate papunta sa ano. Sa pinanggalingan natin. Ang ganda nitong mag-run. Maganda. Ang ganda. Ang laki ng eroplano. Perfect talaga dito para ano mag-disconnect. Kaya minsan super stressful yung work. Dito ang magandang puntahan. Ayan. Ito lang yung susundan natin. So madali lang siya. Kahit na first time mo dito maglakad-lakad. Madali lang. Ayan, ang ganda rito. Gusto ko rito, napaka-nice. Ayan, super nice. Ganda. Ang ganda rito. Nakarating na tayo guys dito sa ating pupuntahan. So, wow. Ayun yung pueblo. Perfect dito sa pueblo. Or ito yung munisipyo. So napakaganda. Hi. Sobrang tahimik. Okay, the best. Nakarating na tayo guys. Pagkatapos ng 30 or 40 minutes. 30 ata. O 40. Pwede din palang maglakad dun sa pinanggalingan ko kanina. Dun sa crossroads. So ito na yung pueblo, yung munisipyo na ating pupuntahan. Malapit lang kung saan ako nag-work. Ayun. Ang ganda rito. Asan yung airplane? Ang ingay naman. Ayun oh. Yun. Ayun yung airplane. Maingay siya. Yan, nakikita nyo yung bahay doon. May bahay na. So yan yung pupuntahan natin. Doon. Ay, meron silang manok doon. Oh. Wow, may rabbit. May manok. Laki ng mukha ko. Yan, may mga manok sila. Ang cute dito. Ganito talaga ang gusto ko. Probinsya. Buhay probinsya.
Ay, ayun guys, yung ano, bundok na may yellow. Hindi pa kasi technically tapos ang winter. May mga yellow pa siya doon. Ganda. At least na nakapunta na tayo dito. First time ko dito pumunta. Ay, hindi naman ako super pagod pero medyo hiningal lang ng konti. Ang ganda naman. Ano kaya to, church? Para siyang church. Parang may cross dun sa ano. Meron siyang cross dun sa gitna, yung nasa likod natin. Okay, nandito na tayo. Meron mong gumagawa ng bahay dun sa banda roon. Ayan, nandito na tayo sa Pueblo. Ang cute naman dito. Hindi ko lang alam kung maraming tao dito. Nasaan kaya yung bus stop dito? Hanapin natin yung bus stop. Okay, samahan niyo akong hanapin yung bus stop. Ang ganda ng Pueblo, no? Oh, ito yung Pueblo, ang ganda. Merong bus stop dito. Ito yung bus stop. Hindi ko lang alam kung paalis na to or what. Ayan. Ang init guys. Wait, ngayon ko lang na ano, ang ganda pala rito. Oh, wow. Alam mo, ngayon ko lang naramdaman yung init. Medyo mainit pala siya. Wow, nandito na tayo. Okay, wait. Maglakad lang tayo ng konti. So, eto yung bus stop. Wow. Okay, ito yung bus stop. Anong oras kayo ano natin mamaya? Okay. Lakad lang tayo ng konti rito. So doon sa likod ko may mga tao doon sa plaza. And may mga bahay-bahay dyan sa likod ko. Yan yung mga bahay-bahay. Ganda rin dito. Ay, Diyos mio. Pagod much. May mga restaurant din dito. Mukha lang siya maliit. Maliit lang. Yan yung mga bahay sa likuran. Pagod much. Ayan, shout out sa inyong lahat. Nandito na tayo sa Pueblo. Punta tayo dun sa taas, banda roon. Nasaan man dito? Ilan kaya yung bus stop nila dito? Yung mga bahay-bahay sa ating ano, likuran. Ayan. Yan yung mga, ayan. Bahay. Kukunti lang yung bahay dito, guys. Oh, meron ano dun, oh, church. Punta tayo dun sa church. Kanisan mo. Ay, mainit siya. Super init. Wala naman naatang ano. Kukunti lang, feel ko kukunti lang yung ano dito. Ang tawag nito? Mga sasakyan. Pati mga bahay kukunti din. Naghanap, dati ako na marerentahan dito pero wala akong makita. Alam my God, kukunti nga lang yung ano dito. Kukunti lang yung tao. Wow, ang ganda ng ano nila dito. Oh.
Mukhang maganda dito, guys. Wow. So nice. Ito yung kanilang dito merong supermarket. Ay, merong tiyandahan na maliit, shop. Saka ito yung kanilang church. Oh, di ba ang ganda? Wow. Sana all. At dahil dyan maganda, mag-selfie na tayo. So yun guys, nakapag-selfie na tayo at mag-ikot-ikot tayo ng saglit dito sa town na to. Dito sa pueblo na to. Mukhang maganda dyan, no? Open kaya yung church. Yung pinakamatataas pala na building dito ay mga church. Like eto. Wala na mas pwedeng tumaas pa sa mga simbahan. Pinoprotektahan nila yung mga simbahan. Ayun, ang ganda ng church doon. Punta nga tayo. Ayun, maganda dyan sa harapan niya. Ayun, oh. Windy, guys. Windy. Ito yung tore ng church. Yan. Okay, gito. Ang ganda. Mataas. Puntahan natin siya. Ang ganda rito. Okay naman siya rito. Mukhang tahimik. Ano kaya meron doon? Puntahan natin. Ayan, ito yung church. Oh. Mukhang maganda rito. Tahimik siya. Yan, may mga bahay dyan. So, ayan, ito yung church. Maganda. May basista pa rito. Very nice ang place. Maganda yung place. May mga bahay dito, mga konti lang yung mga bahay dyan. Ayan. Wow. Nasa ano pala tayo? Tabi tayo ng church, playground. Wow, very nice dito. O, ayan siya. Konti lang yung mga bahay dito. Mas kokonti to kaysa dun sa workplace natin. Oh, ayan. Ay, ang ganda. Ito pala yung maganda. Ay.